Kaya maraming gusto maging Secretary of Health. Kaya maraming gumigiba din sa akin. Zero balance billing. Oh, zero balance billing. Ano ang ibig sabihin yan yung nun? pinakamalakas ang palakpak nung SONA ng ating presidente. Wala na ba? Zero. Pag na-admit ka sa... Hindi ka makapaniwala. Para kang yung mga tao sa netizen, hindi makapaniwala. Magandang araw po sa kanilang lahat. At nandito naman tayo sa episode ng The Sun Podcast. At masayang-masaya ang team natin dahil pinaunlakan tayo ng isang banggiitan. Banggiitan is a Cebuano term for a respected and a person with integrity, no other than the person in charge of the nation's health, Secretary Ted Herbosa. Ako, magandang araw sa iyo, Tito. At salamat sa kind introduction and I'm happy to be here sa iyong podcast. And happy to expect that the people nang nag-review nitong Sun Podcast ay mapaliwanagan natin tungkol sa kalusugan, sa sistema ng health sa ating bansa at mga reforma na ginagawa ng ating Pangulo at ng aking kagawaran. Maganda kasi ang nababasa natin. Medyo sinusundan ko rin yung progreso, no? Particular sa healthcare. Yes. Kasi being a senior citizen myself, kailangan ko rin mag-ingat at umasa sa gobyerno kung ano yung mga serbisyo na pwedeng mabigay. Maraming yung mga zero health. Zero balance billing. Oh, zero balance billing. Ano ang ibig sabihin yan yung nun? pinakamalakas ang palakpak nung SONA ng ating presidente. Noong SONA niya, sabi niya, mula noong June, nung nag-announce siya ng SONA, lahat ng maa-admit sa Department of Health Hospitals, yes, and I have 83 hospitals, lahat ng maa-admit at madi-discharge, bayad na ang bill nyo. Sabi niya. Sa lahat? Sa lahat. Basta basic accommodation. Yun ang hindi nadinig eh. Bayad na ang bill nyo sa basic accommodation. Yung nasa ward. Dati kasi, bayad na ang bill noong indigent. Pag ikaw ay may certificate of indigency from the DSWD, wala ka talagang babayaran. Ang tawag doon, no balance billing. Okay. Dito nalilito ang karamihan. Akala nila dati nang ginagawa to. Pero ngayon, lahat ng maa-admit sa basic accommodation, huwag ka mag-private room. Oo. Kasi pag nag-private room ka, may bayad yung room, may bayad yung doktor. Kahit indigent ka. Kahit indigent ka at kahit sasabihin mo, hindi ka na qualified to get zero balance. So regardless of your economic status, basta nandoon ka sa ward, yung basic accommodation, wala kang babayaran paglabas. Zero. So in fact, yung pinakamahal na na-discharge namin dito sa NKTI, na ano siya, nagka-leptospirosis, muntik mamatay, na ICU, na ECMO. Yung ECMO is parang dialysis ng baga, extracorporeal membrane oxygenation. Ang bill niya, 2.3 million pesos na ginastos ng NKTI. So na-discount? Zero? Walang binayaran. Yung 2.3? Yes. Yung isa pang binisita ni BBM sa Eastern Visayas Medical Center, sa taga-Tacloban, nasaksak siya. Bumibisita lang siya, taga-Maynila siya, nagtatrabaho siya dito sa Malabon. Bumisita siya sa kamag-anak niya doon, sa inuman, nasaksak. Sa inuman? 400,000 ang kanyang bill, 408 yata. So ganun pala yung umuwi sistema. Pa yung anak. Ano yan, bagong batas? Hindi. Hindi? Binabayaran namin. Ang batas nasa universal healthcare. Okay. Na pag eventually ang goal natin, libre na ang healthcare ng bawat Pilipino. Ito yung goal ng universal health coverage. Pero dito lang sa pamumuno ni Presidente na nagawa namin sa Department of Health Hospitals. Ano yan? Dumaan sa Kongreso o executive order? Hindi. Parang DOH program to. Inutos ng Presidente. And of course, depende sa feasibility namin kung kaya namin gawin. Kasi bago ito inimplementa, pinulong ko muna lahat ng direktor ng 83 hospitals ng Department of Health. Okay. At tinanong ko sa kanila kung kaya natin to. Kasi ang pasyente, pag pumasok sa Department of Health Hospital, may parte na binabayaran ng PhilHealth. At ang nakita namin, mga 25 to 30% noong total bill, bayad ng PhilHealth. Yun yung mga reimbursement, di ba? Yung PhilHealth, makita mo yun. Pangalawa, kami nagbabayad. Yung tinatawag namin quantified free service. Kasi ang doktor may sweldo, ang nurse may sweldo, ang room, kuryente, tubig, walang bayad. So eventually, yung gamot na lang kuminsan at saka test. Dati sinisingil namin yung hindi indigent. Ngayon, pati hindi indigent, hindi na namin sisingil. So malaking tulong ito sa middle class. Kung ikaw ay government employee, teacher,
yung low income na mga nagtatrabaho, may trabaho pero may sweldo, hindi ka indigent kasi may trabaho ka eh. So ibig sabihin, aside from the PhilHealth, merong dahil kulang kami na sasagot, Department of Health. Yung maintenance and operating expenses namin. So itong 2026 budget, tinaasan ang maintenance operating expense ng Department of Health. Tapos meron din kaming medical assistance for the indigent and financially incapacitated patients. So this is a fund grant na pwedeng makakuha. Now, wala nang pipilahan. Ang maganda dito sa zero balance billing ni BBM, dati, pupunta ka pa sa isang center, one-stop center, manghihingi ka sa PhilHealth, manghihingi ka dun sa MAIP, manghihingi ka sa SWD, manghihingi ka sa PCSO. Tapos babalik ka dun sa kulang pa rin. Diba? Maglalabas ka ng bayad. Ngayon, lahat ng Pilipino, basta nasa basic accommodation at nasa DOH hospital, 83 po yan, nakalabas sa listahan ng DOH website at sa aking Facebook, nakalista yan. So walang overcrowding? Baka lahat sumaksak doon sa 83 hospitals basic accommodation. Expected natin yan. So now, nakita ko na after 2 months, there's a 15 to 20% increase of patients. Pero natitriage namin yan. So napaprioritize. Meron din kasi akong programa na tinatawag na Bukas. Bagong Urgent Care and Ambulatory Centers. So itong Bukas, itong Bagong Urgent Care and Ambulatory Services, parang hospital to, pero walang kama. May x-ray, may laboratory, may ultrasound, may doktor, may operation na day, pero uuwi ka. So, ambulatory care. So, ang nangyari dito, una naming nilaunch ito. I had programmed noong 2023, sabi ko, 2024, sabi ko, magtatayo tayo ng 28 Bukas centers all over the Philippines for the 28 million poorest Filipinos. Libre din lahat ito. So, ibig sabihin, ang DOH ngayon, hindi sarado, bukas na. Bukas na. The beauty is, yung 28 na pinlano ko, by the end of 2024, 53 na. 53? Na overachieve kasi blockbuster siya. So, tuwan-tuwa yung mga community. Parang, if you have a regional hospital, sabi ko sa kanila, lumabas kayo, draw a radius of 2-kilometer radius. Parang, 2 kilometer, 2-hour travel. Pag may 2-hour travel ka to get to, let's say, Northern Mindanao Medical Center, doon tayo maglagay ng Bukas. So, yun ang naging model namin, yung medyo malayo. Tapos, pinalabas ko yung Family and Community Medicine. Tapos, which means? Family and Community Medicine is a residency program ng primary care. So, they usually can take care of 80 to 90% of your problems without a specialist. But how do you quantify that? Ano yon? Meron kang computer, meron kang QR code na mo-monitor mo sa center, sa Manila. Dinidevelop ko pa yan. Pero the 53 na binild came out of the efforts of the hospital directors. So ang inutos ko to sa hospital directors. And the idea was to decongest the emergency departments. Kasi yung emergency departments, mga tao pupunta maaga, aalis ng bahay kasi 2-hour travel. Madaling araw, alas 4 para makadating doon na alas 6. Pagdating ni doon, number 30 siya sa pila. Maghihintay siya ng another 2 to 3 hours. Maghapon siya doon sa Northern Mindanao Medical Center. Tapos sabihin ng doktor, bukas bumalik kayo, papa-CBC kayo. Di ba? Kung ikaw yung pasyente, kawawa ka. Doon sa Bukas Center, nagta-tricycle lang sila. Or maglalakad lang sila. Nandun na sila sa Bukas Center. Kasi tapos in 1 to 2 hours, gamot na sila. Gamot na. May kuha na silang gamot, na x-ray na sila, na blood, fast food. Paano yung mga city hospitals? Tuloy ang city hospitals. So, sa Pilipinas, may DOH hospitals, may provincial hospitals, may city hospitals. Sa tatlong klase ang government hospitals. At may university hospitals. Do you come in outside of the DOH hospitals? Well, ang nagpapatakbo niyan, iba-iba. So, ang fund ng DOH hospitals is national government appropriations. Ang fund ng city hospitals ay city government. Ang fund ng provincial hospitals ay provincial government. So, iba-iba ang fund source. Sa amin na may reklamo kasi dahil nasa Cagayan de Oro ang Northern Mindanao, karamihan hindi na pumupunta ng City Hospital, pupunta daw sa NMMC. Kasi DOH. Kompleto. So, yan ang difference, no? Because the budget is higher for the national hospitals. And number 2, we use the sin tax. What's the sin tax? Yung additional taxes, excise taxes on tobacco and alcohol. So, pinasa to in 2012. So, talagang pumupunta yan sa DOH? Hindi yes. Pumupunta sa DOH at yan ang ginagamit namin to modernize. In fact,
Itong 83 hospitals ko, 40 or about 50% air condition na ang kanilang basic accommodation. So talo pa nila yung mga private. Sabi nga ng ibang pasyente pag napunta sa government hospital na DOH run, mas maganda pa to. Si BBM nga, impressed sa kasi 5 in a room, naka-aircon. Parang nasa private. Paano mas yung maganda cancer? Yung mga, di ba sabi mo, kidney. Paano yung cancer? Paano yung heart? Wala na ba? Zero. Pag na-admit ka sa hindi ka makapaniwala. Para kang yung mga tao sa netizen, hindi makapaniwala. Talaga. Kaya tayo meron ganito para masagot yung mga tanong. Kasi alam mo, maraming yan yung mag-social media. Yung mga labas-pasok yung mga balita troll. Kung banat sa akin, di sila naniniwala, hindi pwede yan. Ginagawa namin we have spent, let's say, yung pinuntahan ni President yung Eastern Visayas Medical Center sa Eastern Visayas sa Tacloban. Sabi ko, 277 million pesos na ang nagastos namin sa no balance billing. 12,000 na yung napauwi na tingnan. Nung pumunta naman kami sa East Avenue, ganun, mga 3,000 patients. Tapos nagpunta din kami itong recently, sa Bataan General Hospital sa Balanga. 3,000 patients, 2,980 something. Ganun na rin. I think 105 million na ang nagastos. So yung mga tao, nagtataka, nagagawa, kaya. So, ito lang ang presidenteng nagawa yan. And I'm the health secretary to return it back na pag pumasok ka sa government, 0. 0.0000. Pero bago ka naging Department of Health Secretary, ano yon? Pag day 1 pa lang, alam mo na yung gagawin mo? Well, what happened then? Siyempre, of course, you have to assess. Kasi, alam mo, itong naging nangyari sa atin sa health. In 2019, we were also happy because we passed the Universal Healthcare Act. Okay. Sabi na, lahat ng Pilipino ay membro na ng PhilHealth. And then, pumasok ang COVID in 2020. Yes. So, alang nangyari sa Universal Healthcare. Sabi nila sa Universal Healthcare Law, we need about 450 billion pesos a year to fund this free healthcare for all. Right now, my budget is about 300. Malapit na ako doon sa 400. Na. Actually, kung idadagdag mo sa akin yung perang nalustay sa Ghost Flood Control Project na umaabot ng 200 billion sa isang taon, ay gagawin kong bibili ko ng gamot yan. At mas kaya ko pang, baka yung pila iigsi pa. Sandali, kasi pati pwede yung ko gamot? Ma-expand yung libre, pati gamot. Pati chemotherapy ng cancer. Ganon? Ayaw mo maniwala. Sige, magkasakit ka. Yun na nga gusto ko sabihin, di ba? Magkasakit ka para maniwala ka. Atakingin ka muna sa puso para maniwala ka, di ba? For heart attack, ang ginawa namin sa heart attack, tinaas ko yung PhilHealth benefit package to 500,000. So ngayon, yung mga private hospital, nagbibilihan na ng angiography machine. Kasi yung treatment, yung angioplasty. At least kahit jeepney driver nga, ginamot sa medical city, sabihin ko, nasabi nila. Hindi na nila nilipat sa government hospital or heart center. Tinira na nila yung angioplasty. They expect to be paid by PhilHealth 500,000. Wow. So, dialysis, ang ginawa ko, tinaas ko yung PhilHealth rate sa dialysis from 2,500, tinaas ko to 6,350. Kasi totoo yung kanina nasa grocery ako dito. There's a 24-hour grocery. May dalawang senior citizen. Nag-uusap. Sabi niya, uy, alam mo ba, yung gamot natin sa ating high blood yata yun, kalahati na lang yung presyo. Tapos yung kausap na, maniwala ka. Hindi talaga. Typical. In fact, tatapusin ko na yung sa dialysis, nung tinaas ko to 6,350 from 2,500, dati lahat ng mahirap nagsisiksikan doon sa government dialysis para malibre na sila. Okay. Diba? Or manghihingi sila sa politician ng additional pandagdag. Kasi ang cost mga 5,000 plus eh. Yes. Nung tinaas ko to 6,350, naubos ang dialysis machine sa Pilipinas. Kasi yung private, nagbilihan na sila ng dialysis machine. Tapos kahit na sino, tinatanggap nila. May libreng cookies pa at saka may share ride pa pauwi eh. Kasi yung foundation namin tumutulong sa mga persons deprived of liberty. Okay. So nung pagbigay ng wheelchair, doon namin nalaman na may mga kailangan ng dialysis na nasa mga presohan. So ihanap mo lang ng private yan. Madadialysis na sila. Kasi covered din sila. PhilHealth na sila lahat. PhilHealth. Everyone. So ang PhilHealth ngayon, there are two types of members. The direct member and the indirect member. Si direct member, may sweldo, kinakalta sa sweldo niya yung PhilHealth premium niya every month.
Right. So, depende sa sweldo mo yan. Maximum of 5,000 a month. When you reach the salary of 100,000 a month, 5,000 a month ang contribution mo. Pero lower than that, depending on the salary grade, mas mababa. 2,500 to 5,000. So, yung poor naman, yung tinatawag naming indirect member, subsidized by government yan. So paano yung mga kasambahay? Di ba yung may law yung kasambahay? Kasambahay law? Oo. Ako, ini-enroll ko yung aking mga kasambahay. Ano sila? Doon sa libre na? Hindi, ini-enroll ko. May sweldo sila. May sweldo sila? Hindi sila indirect. So binabayad ko yung PhilHealth nila. Ako, the employer. Dapat hati kami. Sa batas, half of the premium, kalahati niya, half sa akin. Kaya naman, Secretary of Health ako. Sagot ko na yung PhilHealth premium nila. Kumbaga, sponsored ko na sila. So, lahat na may sweldo. Para yung sweldong pinauuwi nila sa pamilya nila, buo. Kasi kung di kakaltasan ko pa, wari 2,500 a month. So, yung dapat mga nasa City Health Hospital, for interrupting, yung sa City Hospital, dahil wala sila sa National Government Hospital, in-increasean sila ng PhilHealth coverage. Tama ba? Correct. Oo. So they can still enjoy the unincreased benefit. So yung city hospitals and the provincial hospitals, they run the hospitals by revolving the funds na nakukuha nila from services they give. So pag madami kang pasyente nito na, di madaming binabayad PhilHealth sa'yo. Tapos kasama doon yung subsidy ng local government. Isa pang chismis. Sige. Wala daw pera yung PhilHealth, hindi binabayaran yung hospital. Totoo ba yun? Hindi. Mabilis na ngayon magbayad. So, pinalitan na yung dating CEO kasi wala alam sa health. Pinalit ngayon si Dr. Edwin Mercado at binilisan niya na yung pagbayad. At ramdam na to ng mga private hospital. Paano ba nangyayari yan? For example, nag-file ka ng claim sa PhilHealth, yung hospital. Gano'n nakabilis ngayon ang reimbursement? So, ang latest na dadinig ko, 17 to 21 days na yung average. Dati 3 buwan. Wow. So nagagalit yung mga private hospital kasi parang paluwal nila yun and they have to buy supplies, medicine, sweldo ng nurse, doktor. So yung pagka matagal parang lugi sila kasi mangungutang pa sila sa bangko to pay their suppliers. Yeah, lalo na nung pandemic kasi But if PhilHealth pays them early, naro-roll nila yung pera, na-increase nila yung services. So yan ang ginagawa ko ngayon, tinataas ko yung premium, yung benefit payments pinabibilisan namin yung payments ako din pala siyang chairman of the board ng PhilHealth. As a Secretary of Health, I also chair the board of PhilHealth and then may president and CEO that executes itong mga policies of the board. Okay, meron akong personal question. Kasi nabalita ako sa kapatid ko na yung asawa, Amerikano na sila, yung anak niya nag-enroll sa medical school of the US Navy, US military. Meaning to say, na magiging doktor siya. Uniformed Services for Health Sciences. Oo. So yung wala siyang babayaran. Meron tayong VLUNA, di ba? VLUNA is under the Department of National Defense. So in the US, if you serve in the military, may mga scholarships sila for college. So you serve after high school in the military. After many years, you are entitled to apply for a medical scholarship. So marami sa Amerika nakakapag-medicine kasi ang medicine doon mga $250,000 to $300,000 ang whole medicine proper. So walang ganun benefit ang ating armed forces? Meron sa Pilipinas, doktor para sa bayan. So we have this scholarship. We are now free medical tuition for 22 medical universities, yung state universities and colleges, SUC. So may 22 SUCs na meron na. Aside from UP, na scholar din lahat ng pumapasa dyan, at West Visayas State University, at MSU. So, MSU? Mindanao State University. Yes. So malapit sa Cagayan de Oro yung medical school yata dun . Yes. So they produce about 80 to 100 doctors every year. Wow. But they serve government. Sa akin sila pupunta sa Department of Health and then we deploy them. How long do they have to serve? 1 or 2 years ang bayad niyan for full tuition in medicine. Tapos kailangan na-maintain nila yung grade nila. Kasi pag hindi nila mag-maintain, matatanggal sila sa scholarship. Baka magbayad sila. Maraming gustong pumasok, nurses and other medical. Mas maraming gusto maging contractor ngayon. Ano? Contractor.
Mas madami ko. Meron ako, nakita ako, problema pa pala tong flood control. Kasi mababawasan ako ng mga doktor kasi ayaw na nila mag-doktor, magko-contract. Sabi ng bata, nanay, magko-contractor na lang ako. Paano ba maging contractor? Nawala ako sa isip. Ito talaga. Anyway, ang marami daw gustong magsilbi sa government hospitals. Correct. Kasi daw mas mataas ang sweldo. Correct. But That's correct. how do we answer those na mga nurses, doktor in the private hospitals? Wala bang persuasion any na itaas naman nila kasi sila pa yung gumagastos. Nagtataas na yung mga private hospitals. In fact, here in Metro Manila, pumapantay na sila. Kasi ang entry salary ng isang nurse is about 30,000. Ang dinig ko sa private dito, umaabot na ng 25. Dati nasa 18 lang. So naglalapit na sila. So ang thinking, tapos yung 30, meron kaming salary grade sa government. Nurse 2, nurse 3, nurse 4. Abot yan ng 50. Tapos pinakamataasan niyan may 75. Tapos yung nurse 7, 100,000 a month na yun. Oh, wow. So, actually dapat nga hindi na sila umalis eh. Kasi hindi nila alam yung sweldo nila sa Amerika, mangungutang din sila ng kotse, ng bahay. Yung lifestyle doon sa Amerika, mahal. So technically, if you compare, the salary looks big, but the cost of living is actually very high. Tapos pag uwi dito, wala pala nangyari sa kanilang pinapadalang pera, no? Yun, another problem, the social problem. Yes. So, marami kaming programa, yung Nurse Deployment Program. Ano yun? Pinadadala namin doon sa mga cities and municipalities na walang nurse. So, yung iba sa kanila, ayaw nang umalis doon sa Nurse Deployment Program kasi it's primary healthcare nursing, office hours, walang emergency, hindi kayong nasa ospital na stressful ang buhay. Diba? Ikaw para kang doktor kasi primary healthcare, kaya mo manggamot ng lagnat, nagtatae. The nurses can do that too. So doon namin, Nurse Deployment Program, katulong niya yung Municipal Health Office. So that's another program na gustong-gusto nila. In fact, some of them stay very, very long as nurse deployment. Tapos meron din kaming Doctor to the Barrios program. So we send out a doctor to the Barrios for 2 to 3 years. And then our hope is that i-hire na sila nung mayor para doon na sila as the municipal health officer. In fact, yun yung isa sa zona na hindi nadinig ng karamihan. The president said, for the first time in our history, all municipalities in the Philippines has a doctor. All. But dahil dito sa Doctor to the Barrios program. So hindi masyadong napalakpakan yun, hindi naintindihan yun. Pero when I was undersecretary, ang daming doctorless areas. Pero hindi pa rin yan sapat kasi ang lalawak, Mindanao, ang lalawak ng mga bundok eh. So there are communities talaga that have to travel and walk to be able to see the doctor. But at least, yung designated municipalities, may doctor na tayo in all municipalities. Paano yung mga, kasi madali, sabi nga kung meron mga ghost flood control, meron din mga ghost facilities. Walang ghost doctor. Wala ghost doctor. Pero may ghost building. Green pa nga, may DOH. So, ibig sabihin, lahat nung ngayon, may mga doktor na at may. How do you address? Hindi lahat. So, hindi lahat. Meron akong mga nire-request ng local government official yan. Ibibigyan namin ng funding, matatayo, tapos hindi rin sila makahire ng doktor. Because kulang yung pondo. Either walang gustong pumunta doon. Or kulang yung pondo. Or, you know what happened is, when we devolved healthcare, we created uncertainty. Because doktor ako, ang boss ko, mayor. Si mayor, 3 years lang ang term niyan. Pwedeng matalo na yan. Tapos pag natalo siya, usually ang nangyayari, yung new mayor, yung dating mayor nag-hire sa'yo, you're fired. So nawalan ng job security. Ganon? So many of the doctors just built up their own private practice. Kasi you'll have to deal with the changes every 3-year cycle of political. How do we address that? So, we have the Doctor to the Barrios program is one. Another one is I have the Specialista para sa Bayan, which are doctors that go do specialty in any of the 83 DOH hospitals. At after their graduation, we send them for 1 year to a doctorless or specialista-less bayan in the hope na ma-recruit sila doon. Kasi ako ayaw ko nangyari na I'm representing the Archdiocese of Cagayan de Oro sa NMMC governance Specialty Council. Governance, multi-sectoral Specialty Governance Council. This is the PGS. Para alam ng mga nanonood sa podcast,
all DOH hospitals, ginagawa namin ng performance governance system. This is about quality and good governance. So meron parang board na kaupo at kinukuha yung mga matitinik na tao dun sa komunidad. Kagaya mo. Matitinik. Yung mga may reputation, mga businessmen, mga specialist and doktor. So ako, before I became secretary, I was the chair of that board in East Avenue. I see. So ngayon, meron ako na-discover, ito personal na to, di ba, siyempre, na-discover na meron silang need for a cancer equipment that is about 13 to 15 million. So member ako ng Rotary, meron kami mga grants available, but siyempre, napakalaki nung 13-15 million. Pwede ba makipag-partner na ang DOH kung may konting budget? How do we go about it? Ang Rotary may konting budget, mga... So you're talking about either public-private partnership. So ginagawa din ng DOH yan. What we do is, we lease out a space, like dialysis. Ginagawa namin to. Yung private sector na lumalapit sa amin, o kami na magsiset up ng 10 dialysis machine, pero yung PhilHealth, hati tayo sa kikitain. So meron ganun. Parang gano'n. So ito, sa let's say, linear accelerator for cancer. Siya yung magpapasok ng linear accelerator, sa akin yung patient. Tapos somehow, either lease the space or hati tayo sa... Basta it's a joint venture. So it's a public-private partnership. We're having many of those now. And it's very effective kasi basta there's money in healthcare. And then, kami, ang DOH naman, we just want services. In terms of budget of the national, when you pass it, I'm number 3. You're number 3. Number 1 is education. Guess who's number 2? DPWH. DPWH. Akala ko defense. DPWH. Okay. I should be number 2. You should be number 2. Alisin mo yung guest. Because public works can now be done as PPPs. Our airport is done through a PPP. Right. Our highway, tollway is done through... Bridges can be built through PPP and just pay them later. So we can use the money for social services. So I'm very happy to serve a president, BBM, who's put health as number 3 highest budget. So at 300 billion plus, I have the 3rd highest budget among all the agencies. Kaya maraming gusto maging Secretary of Health. Kaya maraming gumigiba din sa akin. So narinig niyo po ngayong araw itong episode on governance in healthcare na bukas, bagong programa yan. Zero balance billing. Zero balance billing. O bayad na bill mo. Bayad na yung bill mo. Pero yung paano tatanggalin yung bill ko. Iba yun. Iba yun. Tapos, public-private partnership when it comes to facilities na mabalik ang pagtitiwala sa ating gobyerno. Malaking bagay yan. Maybe for information also spreading. Huwag naman kayong magka-cancer o ma-heart attack para lang maniwala kayo na may totoo na wala kayong babayaran. So, huwag natin paniwalaan yung chismis. Kung gusto nyo malaman ang totoong pagpalakad ng gobyerno with regards to healthcare, ba't ako nabubulol? Para akong excited na ipamalita sa buong bayan at saka ibang mundo under Secretary Ted Herbosa ay meron hong pag-asa lahat ng Pilipino. So maraming salamat. Maraming salamat. But you went through the pandemic. Yes. You were part of the pandemic team, and I think that was also part of your training to become an effective health secretary. So, parting words, Secretary. Well, parting words, no? Nasabi na namin yung mga magagandang programa, pero ang papaalala ko sa inyo, yung aking motto. 3 lang yan eh. Health promotion, disease prevention, acute care, yung bukas, at yung women's health. Sabi ko, madali lang yung health promotion. Tandaan nyo yung pangalan ko, Ted. Tamang pagkain, bawal lang maalat, matataba at matatamis. E, ehersisyo. Mag-exercise 30 minutes every day. And D, disiplina. Bawal uminom ng alak, droga, sigarilyo at vape. O, ayos na tayo. Hindi mo na kailangan ng zero balance billing. Sundin mo lang yung TED. Sana narinig ko yan nung teenager pa ako. So marami pong salamat at abangan nyo ang ibang episode ng The Sun Podcast. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Ted. Maraming salamat, Tito, at maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay.